Ang sarap at kasiyahang hatid ng mga pagkain ay hindi maitatanggi. Ngunit sa likod ng masasarap na lasa at kaligayahan na dulot ng iba't ibang putahe, may mga pagkain ding magiging sanhi ng hindi inaasahang kapahamakan. Sa bawat handa sa hapagkainan, may mga lihim na panganib na maaaring nagtatago sa simpleng itsura o ganda ng presentasyon nito. Handa ka na bang alamin ang ilan sa mga lihim na ito? Ang kwentong ito ay nangyari noong 1988. Kuya Bari, ako po si Gido, isang binata noon na edad 25. Nakatira sa isang liblib na baryo sa Davao. Ang baryo pong ito ay nakatago sa paanan ng kabundukan. Maraming magagandang tanawin, malalago at maberde ang mga puno. Ang agos ng malinis na ilog ay tila isang himig na nakaka-relax sa pag-iisip ng bawat nilalang na naninirahan dito. Ang mga bahay noon ay pawang yari sa mga likas na materyales na naglalarawan ng isang payak at mapayapang uri ng pamumuhay, tulad ng sawali, kawayan at kugon. Mahilig po ang mga tao rito na mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop, tulad po ng manok, baboy, kambing at tupa. At sa liblib na nayong ito, mayroong pagkakaisa at espiritu ng bayanihan na lumilitaw sa mga oras ng pangangailangan. Ang isa nga po rito ay ang libreng pagsisilbi sa mga handaan, sa mga kaarawan, sa lamay, sa kasalan at iba pa. Ang kwentong ibabahagi ko po, Kuya Bari, ay tungkol dito. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang araw na iyon dahil ito ang nagbago sa pagsasamahan namin noon sa maliit naming baryo. Ikakasal noon ang isa sa kabarkada kong si Miguel. Ang mapapangasawa niya po ay mula sa ibang lugar, si Donna. Siya po ay tubong kapis. Alam niyo po, Kuya Bari, hindi naman po sa hindi namin gusto si Donna kay Miguel, pero iba po kasi ang pakiramdam namin sa babaeng ito. Mula po kasi nang maging magkasintahan sila, ay hindi na po madalas na makihalubilo ang kaibigan namin, lalo na sa aming mga kabarkada niya. Umiiwas na ito sa mga umpukan ng mga kalalakihan, sa inuman at maging sa basketball. Bagamat tila nagkaroon na nga ng distansya ang pagkakaibigan namin sa hindi malamang dahilan, ay hindi pa rin kami nagdamot kay Miguel. Ibinigay pa rin namin ang aming mga sarili para mapaglingkuran sila tulad ng nakasanayan ng mga taga-baryo, ang magbayanihan. At ako ang punong abala sa pag-aayos ng bulwagan, kasama ang ilang kabataan. Iniayos namin ang puting lona at sa magarang silong na ito magaganap ang hindi malilimutang pag-iisang dibdib ni na Miguel at Donna. Naglagay ako ng mga bulaklak na nakasabit sa mga poste at may mga kandilang iba't ibang hugis at kulay. Tumulong din po ako sa pag-aayos ng entablado. Pinuno namin ito ng sigla at kulay sa pamamagitan po ng mga palamuting kaaya-aya sa paningin. Mga telang makukulay na naglalarawan ng kasiyahan mula sa puso ng dalawang nagmamahalan. Handa na rin ang mga baboy na kakatayin, mga manok, bibe at mga gulay na ilan ay bigay ng mga nagtutulungang magkakapit-bahay. Sa may bandang likuran ng bahay ay naroon naman ang mga kalalakihan na naghahanda na ng mga malalaking kawa na pagpapakuluan ng tubig. At ang ilang mga kababaihan naman ay abalang-abala na sa paghihiwa at paggayat ng mga gulay. Masaya silang nakaumpok at napapalitan ng mga kwentong kinaaaliwan ng isa't isa. Nang matapos ako sa aking gawain, ay dumiretso ako sa kanila para makitulong din. At ang naabutan ko ngang naging usapan nila
ay ang matandang si Tata Selu, isang kilalang tagaluto sa aming lugar at isa sa pinakapaboritong personalidad sa bawat handaan. Kuya Bari, matanda na siya, ngunit puno pa rin siya ng sigla at talino pagdating sa kusina. Ang kanyang magic na galing sa pagluluto ay tila bumabalot sa hapagkainan na nagbibigay ng buhay at kulay sa bawat pagtitipon. Kahit nga po ang pinakasimpleng sangkap ay nagiging napakasarap at makulay sa kanyang mga kamay. Si Tata Selu ay hindi lamang tagaluto, kung hindi isa ring alamat sa aming bayan. Kaya naman, marami ang nananabik na muling matikman ang masarap nitong luto sa handaan dito sa Davao. Ilang sandali ang lumipas. Dumating si Tata Selu. Binati agad ito ng mga tao at isang ngiti ang isinukli ng matanda. Tinanong niya sila kung handa na ba ang lahat ng mga karne at mga sangkap. Ipinakita sa kanya ang ilang mga natapos ng igayak. Nang makitang kumpleto, ipinasok na niya ito sa kusina, kasunod siya. At sa pagkapasok niya sa kusinang iyon, tila nagkaroon ng mahiwagang transformasyon sa lugar. Ang dating tahimik at simpleng espasyo ay biglang naging sentro ng kakaibang enerhiya at galak. Nagsimula na siya at kasabay ng kanyang mga hakbang ay ang musikang likha ng mga kutsilyo na nagtatagisan sa mga taba ng karne at mga gulay na hinahati. Ang amoy ng mga sangkap na inilalagay sa bawat putahe ay bumalot sa buong silid na nagbigay ng kakaibang aroma na parabang kay sarap lang hapin. Nakiusyoso ako nang dumating ang mga bisita mula sa angkan ni Donna at mga kakilala. Nakita kong sinalubong agad sila ng mga ikakasal at nagpakilala sila sa isa't isa. Isang masayang hiyawan ang bumungad sa kanila. Sila'y nagalak nang makita ang mga kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. May mga yakap at halakhak na nagpalibot sa tahanan. Ang paligid ay napuno ng masasayang kwento at tawanan. Nagpapahiwatig ng sobrang kasiyahan at pagmamahalan sa araw na iyon. Kahit abala sa pagtanggap ng mga bisita, hindi nawawala sa isip ni Donna ang kahalagahan ng bawat sandali, ang tamis ng bawat ngiti at ang halaga ng bawat yakap. Patunay na ang kasal ay isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay. Hanggang sa may pumaradang itim na sasakyan sa tapat. Humaba ang leeg ko sa pagtingin kasi noong panahong iyon ay talaga namang mayayaman lamang ang may kayang magdala at magmaneho ng mga ganong klaseng sasakyan. Isang babaeng siguro ay nasa edad na 50 ang bumaba dito. Napakalalim agad ng tingin ko sa kanyang pagkatao dahil nakita ko kung papaano niya titigan at paikutin ang paningin sa lugar namin. Marami po itong bitbit o pasalubong sa mga ikakasal. Halatang mayaman ito. Ipinakilala ito ni Donna bilang kanyang tiyahin. Samantala, lumipat na ako sa kusina para kahit papaano'y makatulong sa matandang si Tata Selu maski sa paghalo-halo lamang sa mga putahing nakasalang na sa malalaking kawa. 5 tao ang nasa kusina, maliban pa ang iba na nasa labas na naghahati sa iba't ibang klase ng trabaho at paghahanda para sa kasalang iyon. Hindi pa man umiinit ang katabang ko sa tabi ng mga nagbabagang panggatong ay may pumasok sa kusina. Siya po yung babaeng nagmamay-ari ng magarang kotse. Magandang gabi, kamusta kayo? Nagpakilala siya bilang si Martha. Nagmamay-ari daw siya ng isang sikat na restaurant sa kanilang lugar. Gusto ko sanang tumulong. Saka pwede ko bang tikman ang mga niluluto ninyo? Sigurado ba kayong masasarap yan? Ayoko mapapahiya ang pamangking ko ha?
Automatikong napatingin ako kay Tata Selo. Nakasimangot ito dahil sa inasal ng babae. Nakita ko ang bahid ng labis na pagkainis nang banggitin ng babae na nais nitong magluto maski isang putahe lamang bilang regalo daw sa mag-asawa at para makatikim naman daw kami ng pang-restaurant na luto. Nag-alala ako dahil hindi sanay ang matanda na mayroong nakikialam sa kusina nito at ang pagpunta ng babae roon ay tila pakiramdam ko'y nag-aaya ng isang tunggalian at paghahamon kung alin o sino ang mas nakahihigit sa husay sa pagluluto. Nasabi ko ito, Kuya Bari, dahil maski naman hindi tinatanong ay halos bumula na ang bibig ni Aling Marta sa pagkukuwento na siya ang pinakamasarap na magluto sa kanilang pamilya at sa kanilang lugar. Agad nitong hinawakan ang ilang piraso ng sariwang karne at inilapit ito sa puno ng kanyang ilong. Nakapikit pa nga nitong inamoy ang karne na parang bangong-bango sa amoy nito. Agad kaming nagtinginan ng aking mga kasamahan. Ayos to ah, sariwang-sariwa. Nilapitan niya ang ilang karne na nakalapag sa mesa at tinapik-tapik pa nga ang mga ito. Kung hindi lang talaga kabastusan ay ako na sana ang papansin sa maling ginagawa nito. Naniniwala kasi kami na ang pagtapik-tapik sa mga karne ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan ng mga kakain dito. Mawalang galang na ho. Nakakahiya naman po sa inyo. Marurumihan lang po kayo rito sa kusina. Kami na ho ang bahala sa mga pagkain. Wika ni Tata Selo. Subalit hindi nakinig ang babae. Kumuha pa ito ng sandok at tinikman ang nakasalang na dinuguan. Halos masuka ako dahil alam kong kakasalang pa lang ito ni Tata Selo at hindi pa po luto ang dugong inilagay dito. Ang sabi ng babae, dagdagan daw namin ng paminta at malansa. Nakahingal lamang kami ng maluwag nang tawagin ito ni Donna at sinabing nakahanda na ang mesa para sa kanila. Sige Donna. O siya, babalik na lang ako mamaya para magluto. Ang kakaibang ikinikilos ng babae ay nagpaalerto sa aming lahat na naroroon sa kusina. Agad naming dinampot ang sandok na ginamit nito at hinugasan. Maging ang mga karning hinawakan nito ay aming muling inilublob sa batya ng tubig na mayroong asin. Nag-iba na ang timpla ni Tata Selo. Ang dating masigla nitong pagluluto ay napalitan ng pagkainis at pagkadismaya sa bisitang babaeng iyon. Sandali lang ha. Uuwi muna ako para kumuha ng ibang sangkap na gagamitin dito. Nagkatinginan kaming mga naroroon. Si Tata Selo kasi ay hindi lamang kilala sa pagiging mahusay na tagaluto. Batid din naming may kakayahang itong gamitin ang kaalaman niya sa kusina at sa mga niluluto nito na mansilo ng mga nagbabalat kayong nilalang ng dilim. Medyo kinabahan ako dahil noong huling ginawa ito ni Tata Selo ay nasaksihan naming mga taga-baryo ang taong dayo na ipinakita ang anyong aswang nito nang makakain ng espesyal na putaheng inihanda ng matanda. Kung ang ibang mga tao ay sa ritual idinadaan ang pakikipaglaban sa mga aswang o sa mga anting-anting, si Tata Selo naman ay sa pagkain. Hindi ko alam kung papaano niya ginagawa po iyon. Ngunit dahil sa kakaibang pamamaraan niyang iyon, ay nagiging kampante kaming hinding-hindi kami magagawang linlangin ng mga nilalang na may masamang balak sa aming nayon. Ilang sandali pa'y bumalik na si Marta sa kusina. Wala kaming nagawa. Hindi namin siya napigilan na gumawa sa kusina, lalo na at itong si Donna ang nakiusap na hayaan na lang daw tumulong ang kanyang tiyahin sa pagluluto. Mapilit daw kasi ito at gusto nitong ipatikim sa lahat ang pinakamasarap nitong putahe
na siyang nagpasikat sa kanyang restaurant. Pinili niya ang mga mahuhusay na sangkap at nag-utos pa sa amin ng ilan pa niyang kailangan. Dumating si Tata Selo. Bit-bit ang isang supot ng mga sikreto nitong mga sangkap. Agad niyang nakita na hawak ni Marta ang kanyang sandok. Ngunit tahimik lamang si Tata Selo. Kumuha na lamang ito ng ibang magagamit at nagsimula na ring magluto. Maswerte kayo dahil makakatikim na kayo ng mga lutong pangmayaman. Pagyayabang ni Marta. Agad akong tumikhim at sinabing masarap magluto si Tata Selo at sikat na sikat ito sa aming lugar. Ngunit tinignan lang ito ni Marta. Lumabi pa nga ito eh. Mga ordinaryong putahe lang naman ang kaya niyang lutuin. Wika nito. At sinabi pa nga nitong hindi raw masarap ang dinuguan dahil malansa at matabang. Lumakas ang naging paghalo ni Tata Selo sa adobong kanyang niluluto. Halatang hindi na ito natutuwa sa presensya ng babae. Agad siyang nagdikdik ng maraming bawang. Tata, ang dami namang bawang yan. Aanghang ang adobo. Wika ni Marta. Huwag ho kayong mag-alala. Pampasarap po ang bawang saka pangtaboy sa aswang kung sakaling meron man. Naku Tata Selo ha, kung ako po ang tinutukoy mong aswang ay nagkakamali ho kayo. Okay lang po maski gawin niyo pang adobong bawang yung niluluto niyo. Palihim din akong natawa Kuya Bari dahil pakiramdam ko po tila nagkaroon ng katapat ang matandang si Tata Selo. Uminit ang paligid. Mas lalong sumimangot ang matandang kusinero dahil hindi umubra ang bawang sa kanyang itinuturing na katunggali. Mas lalong nakaramdam ako ng pananabik sa mga nalalabing oras ng paghahanda dahil alam ko walang magpapatalo sa kanila. Kung hindi nga lang masamang sabihin na bagay sila ay tutuksuhin ko pa talaga silang dalawa kasi parehas naman pala silang single. Matandang dalaga si Marta at biyudo naman po si Tata Selo. Napansin kong napadami ng ginayat na luya ang matandang lalaki at sadyang inilapit ito sa taong kanyang kinaiinisan. Alam ko ang taktikang iyon dahil nagamit na niya ito minsan. Ayaw ng aswang sa ginayat na luya. Sa kanilang pang-amoy kasi ay napakatapang nito at masangsang. Hindi talaga nila matitiis ang amoy nito. Nais kong matawa dahil sa paningin ko ay nagiging katawa-tawa na ang pagka-obses ni Tata Selo sa kakaisip kung papaano niya mapapatunayan na isang ang aswang itong si Aling Marta. Ngunit alam ko na ang sagot sa tanong na iyon. Walang aswang sa mga taong kasama namin sa kusina. Hindi lang ito matanggap talaga ni Tata Selo. Lumabas ako saglit upang manigarilyo. Mabilis ang ginawa kong paghit-hit buga dahil nais ko ring makabalik kaagad sa kusina. Ngunit bigla akong natigilan nang lumabas sa bahay ang kaibigan kong si Miguel. Nakatakip ang ilong nito ng isang panyo. Tinanong ko naman siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Ngunit wika lamang niya'y naaamoy niya ang bawang at luya na ginigisa. Allergic daw siya dito. Hatsing ng hatsing nga si Miguel at animoy nahihirapan itong huminga. Alam kong masama ang magbintang sa mga oras na iyon, pero sa haba ng pagkakatitig ko kay Miguel ay para akong namalikmata nang mapansing tila nag-iba ang kanyang anyo. Naging mabilis ang pag-transform nito. Hindi ko nga alam Kuya Bari kung totoo ang nakita kong humaba ang kanyang kuko. Pero sa sunod na sulyap ko'y normal naman ang lahat. Lumalim na ang gabi. Ang buwan ay unti-unting binabalot na ng ulap. Dumilim ang paligid. Agad akong nagpunta kay Tata Selo at palihim kong isinalaysay ang aking mga nakita. Ang sabi niya sa akin,
ay maaaring nahawahan lamang si Miguel dahil simulat sa pool, wala namang aswang sa pamilya nila. Alam mo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Nawala na ang atensyon ni Tata Selo sa matandang kinaiinisan nito. Agad itong nagseryoso at inihanda na ang kanyang mahiwagang lutuan. Ang kawali na may nakadikit na tingga. Hindi ko po talaga alam kung para saan iyon, pero sa maikli niyang pagpapaliwanag ay kaya raw nitong isumpa ang aswang na makakakain ng pagkaing niluto mula dito. Agad ay ipinakatay na ng matandang kusinero ang mga manok na sasabawan. Tinola ang agad kong naisip na lulutuin niya. Aalis na sana ako para matulog nang mapansin kong pasimpleng idinikit pa ni Tata Selo ang hawak nitong suka sa babae. Ang suka ay isa pang sangkap na pinaniniwalaang makapagpapakita ng tunay na anyo ng aswang kapag ka ito ay ididikit sa kanila. Ngunit hindi rin naman nagbago ng katiting o hibla ng buhok nito. Si Tata Selo, ayaw talagang lubayan si Marta. Kinabukasan ay dumiretso na kami sa maliit na kapilya upang doon ganapin ang seremonya ng kasal. Makikita sa mata ng dalawa ang nag-uumapaw na kaligayahan dahil sa naganap na nga ang kanilang pag-iisang dibdib. At matapos ang kasiyahang iyon, kami ay nagtuloy na sa reception. Naabutan naming nakahanda na sa lamesa ang lahat. Maayos na nakapresenta sa ibabaw ng napapalamuti ang lamesa ang iba't ibang putahe ng mga pagkain. Nakakatakam at talagang nakaagutom ang itsura ng mga ito. Mukhang ang lahat ay masarap, Kuya Bari. Ngunit may isang putahe ang kinasabikan kong matikman. Ito ay ang espesyal na putahe ni Ma'am Marta. Kakaiba kasi iyon sa aming paningin dahil sa tagal na nga ng pagsiservisyo ni Tata Selo sa aming mga kabarangay ay kabisado na namin ang hitsura ng kanyang mga putahe. Umupo na ang bagong kasal. Gayon din ang mga magulang nila, mga abay at ilang bisita sa mga espesyal na lamesa. Ang aming mga kababaryo ay nakapila na rin para naman sa mga nakabalot na pagkain. Dinig kong hinihiling ng marami na matikman ang putahing iyon. Biro pa nga ng ilan ay nais raw nilang makatikim ng pagkaing pangmayaman. Hinanap ko si Tata Selo. Alam kong maaari itong magdamdam kung sakali mang marinig niya ang mga komentong ito. Hindi nagtagal, nagutom na ako, kaya kasabay ng tugtuging pumapailan lang sa ere ay una ko nang natikman o tinikman ang kakaibang putahe na iyon. Abay, masarap nga. Nakailang ulit mga ako ng kuha dahil talagang napakasarap talaga eh. Parang nakakaadik at hinahanap-hanap ng dila ko ang kakaibang lasang iyon. Napansin kong ganoon din ang naging reaksyon ng ibang tao sa paligid ko. Masayang masaya sila sa kanilang kinakain. Sinubukan kong tikman ang luto naman ni Tata Selo. Masarap din naman. Pero mayroon siyang ilang putahe na walang lasa. Sinubukan ko ulit tikman ang mga ito pero wala talagang lasa eh. Hindi kaya nakalimutan ng matandang maglagay ng asin sa pagkain kanyang iniluto? At kung ano ang naging reaksyon ko, ay gayon din ang reaksyon ng ibang tao. Itinabi nila sa kanilang plato ang iilang piraso ng karne. Ako man ay itinabi iyon at hindi na itinuloy na kainin. Ngunit, kabaliktaran naman ang naging pagtanggap ng ilan sa mga bisita ni Donna na nilutong putahe ng aming tanyag na kusinero. Tila ba, sarap na sarap ang mga ito? Hindi tulad namin na nakatabi sa aming plato ang mga karne. Nahiwagahan tuloy ako sa magkaiba naming reaksyon sa mga putaheng nakahanda.
Nawala bigla tuloy sa isipan ko ang tungkol sa sinabawang manok na huling niluto ni Tata Selo. Nakita kong lumabas ang matanda mula sa kusina at kasunod nun ang bitbit na mga serbidora na sinabawan. Nakalagay ito sa isang lalagyang kaserola na gawa sa putik. Naglagay sila ng mga tasa at inilagay sa gitna ng bawat lamesa ang sabaw na iyon. Hindi na ako magtataka kung wala rin itong lasa. Ngunit sa unang tikim ko ay nalasahan ko na kaagad na ito nga'y kakaiba. Sobrang sarap talaga at sobrang malasa. Nakabawi si Tata Selo sa luto niyang iyon. At dito lang kami nagtagpo at nagkapareha ng reaksyon ng mga dayo. Gustong gusto nila ang sabaw ng manok na iyon. Matagumpay na natapos ang kasal. Nabusog po ang lahat sa kainan. Hinanap ko kaagad si Tata Selo. Agad kong tinanong sa kanya kung bakit matabang ang ilan sa putahe niya. Yun ba? Sinadya ko talaga iyon para makakain ng gusto ang mga aswang. Agad namang kumulot ang aking noo sa kanyang sinabi. Bigla akong napamasid sa paligid. Tingnan mo sila. Sarap na sarap sila sa luto ko. Alam mo bang may mahika ang putahe kong iyan? Ayon kay Tata Selo, ang mga aswang ay hindi kayang masabi ang pagkakaiba ng maalat sa matabang dahil hindi naman sila gumagamit ng kinatatakutang asin. Basta karne, lutuman o hindi ay masarap para sa kanila. Sa amoy ng karne talaga sila natatakam. Lumapit si Marta sa amin at nakipagkamay kay Tata Selo. Binabati kita, Selo. Totoo nga ang balita. Napakasarap mo talagang magluto. Isang ngisi ang isinukli ng matanda. Tapos na ang kasal. Nagsiuwian na rin ang ibang bisita at ang tanging naiwan ay ang ilang kamag-anak ni Donna, kasama na dito si Marta. Pinaghanda ako ni Tata Selo dahil sa gabi anya ay makikita na namin ang sumpa na inilagay niya sa inilutong pagkain. At dumating na nga ang gabi. Ang kaninang bahay na puno ng kasiyahan at ingay ay biglang tumahimik. Nanayo ang balahibo ko sa katahimikang iyon, lalo't nararamdaman kong may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa gitna ng gabi, habang kaming nagkukubli sa di kalayuan, ay narinig namin ang kakaibang mga ungol at nakakatakot na mga tunog na nagmumula sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi ko alam kung ano iyon o kung ano na nga ang nangyayari sa loob. Hanggang sa may narinig kaming isang malakas na hiyaw. Bumukas ang pintuan at nakita naming tumatakbo si Donna palabas ng kanilang bahay. Takot na takot ito at nadapa pa nga sa kanyang pagtakbo. Nakasunod sa kanya si Miguel na ang mukha'y maputla at may di ka nais-nais na ngiti. Nakasunod din si Marta, nakakaiba rin ang itsura. Tulad ni Miguel ay namumutla din ito at maitim ang paligid ng kanyang mga mata. Labis kong ikinagulat nang biglang humaba ang kanilang mga kuko at handa na nilang saktan si Donna. Lumabas si Tata Selo sa aming pinagtataguan at agad ay inilabas nito ang krus at asin sa kanyang bulsa bilang umano'y pangontra. Nilapitan niya si Miguel at sa isang kisap mata, nagbalik ito sa normal. Ganon din si Marta na tila walang nangyari. Agad ay dinaluhan ni Tata Selo si Donna at inalalayang makapasok sa loob ng kanilang tahanan. May ibinulong ang matanda sa babae at agad itong kumalma. Huwag ka na munang umuwi, iho. Doon na muna tayo sa bahay at antayin din nating umepekto
ang pagkain mo ng niluto ko. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung anong ibig sabihin niya doon, pero kinabahan talaga ako. Ngunit nasa tarangkahan pa lamang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Bumaliktad ang aking sikmura. Hindi ko na napigilang magsuka ng magsuka. Sabi ng matanda ay hayaan ko lang daw para mailabas ko lahat ang aking mga nakain. Hanggang sa huling suka ko ay may nakita akong isang maliit na sisiw na lumabas mula sa bibig ko. Agad itong pinagpapalo ni Tata Selo hanggang sa madurog ito. Napayakap ako ng mahigpit sa matanda dahil naging utang ko na sa kanya ang aking buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagkain ay nakontra ang ginawang panghahawa ni Marta sa akin. Opo, Kuya Bari, aswang po si Marta. Bagamat nagawa nitong magkunwari na hindi siya apektado sa amoy ng mga pangontra, ay hindi naman niya kinayang labanan ang pangontrang naipasok sa kanyang katawan dahilan upang mailantad din niya ang totoo niyang anyo kasama ng mga kamag-anak niyang kanyang hinawaan. Tinanong ko si Tata Selo kung ano ang mangyayari kay Miguel, pero sabi niya, tulad ko ay malaya na rin ang aking kaibigan at ilan sa aking mga kababaryo. Ang kailangan na lang daw naming hanapin para magamot ay iyong mga nagsiuwi ng pagkain at hindi natikman ang huling putahing inilabas ng mga serbedora, ang sinabawang manok. Sa paglipas ng mga taon, nabalitaan ko na lamang na namatay daw si Miguel sa hindi maipaliwanag na dahilan. Si Ma'am Marta ay hindi na rin natagpuan sa aming lugar. At ang masakit, si Donna ay naipasok sa mental hospital. Matapos kasing mamatay si Miguel, ay naloka daw ito dahil sa matinding pag-iisip kung papaano namatay ang kanyang asawa. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang kasaysayan sa buhay ko ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakinig ngayon. Lubos na gumagalang Kido. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang James. 23 anyos na sa kasalukuyan at nakatira dito sa isang baryo po sa Bataan. Kuya Bari, isa po akong dog lover. Sobrang malapit po sa aking puso ang mga aso dahil mahal na mahal ko ang aking mga alaga. At pag may nakukuhang stray dogs ang mga legit na dog rescue agencies sa Facebook, ay agad akong nagpapadonate ng tulong gamit ang GCash. Bakit nga naman? Kasi minsan na akong iniligtas ng isang aso noong nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina. Ang kwentong ito ay base sa kwento ng aking ina taong 1990 noong iligtas kami ng asong si Puti. Taong 1990, dalaga pa ang aking ina na tawagin na lang natin sa pangalang Sonia. Nagbabakasyon siya sa lugar ng aking lolo na si Lolo Osting. May napansin doon si inay. Isang maliit at payat na tuta na di mo akalaing may pag-asa pang lumakas dahil buto-buto na lang ito at walang ganang kumain. Noong nandun pa sa lugar ni Lolo Osting si inay, ay pinainom niya ito ng gatas. Minamasdan ni Lolo Osting habang inaalagaan niya ng parang anak niya ang tutang iyon. "Hoy, Sonia,
Napamahal na ata sa iyo ang tutang iyan. Wika ni Lolo Usting sa aking ina. Ay opo, alam mo, talagang malapit na malapit ang loob ko dito sa tuta na ito. Pwede bang akin na lang itong tuta na ito? Alam mo, gusto ko siyang iuwi sa amin. Tanong naman ng aking ina. Ay, walang problema. Sige Sonia, sa iyo na siya. Tutal naman di ko siya masyadong matututukan dito. Sagot naman ni Lolo Usting. Tuwang-tuwa naman ang aking ina nung mga panahong iyon. Noong maiuwi na nga ng aking ina si Puti, ay patuloy niya itong inaalagaan at tinitimplahan pa ng gatas hanggang sa ang dating payat at maliit na tuta ay naging isang matangkad at maskuladong aso. Napakalusog na ni Puti. Sa kadahilanang si inay ang nagsalba ng kanyang buhay at nag-alaga dito, ay naging tapat si Puti sa aking ina. Palagi itong sumasama sa kanya kahit saan man siya pumunta, maliban lang sa CR. Matalino po si Puti, Kuya Bari. Siya ang asong naghahari sa aming baryo noon. Tipong pagdadaan ito ay nahahawi ang mga grupo ng mga asong nakaharang sa kanyang daraanan. Taong 1993, noong nakilala ng aking ina ang aking ama at naging magkasintahan sila. Maski sa kanilang date ay nakabuntot sa aking ina ang makulit pero mabait na si Puti. Hoy, ayos yang aso mo ha. Palagi kang binabantayan. Wika ng aking ama. Ay oo, ito si Puti. Naku, hindi mo yan mababawalan na manatili lang sa bahay. Tiyak na susunod at susunod yan sa akin. Sagot naman ng aking ina. Dumating ang araw na nagsama ang aking ina at ang aking ama. At nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan. At iyon na nga ako, Kuya Bari. Ngunit tutol man ang magulang ni inay na mag-asawa siya kaagad, ay walang nagawa ito dahil nandyan na at kinakailangang panagutan na ng aking ama ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Lumipas ang ilang panahon. Taong 1995. Noong nagkaroon ng isang paliga ng basketball sa amin. Mahilig kasi ang aking ama na maglaro, lalo na at kasama ang kanyang mga kumpare sa team, ay di siya pwedeng tumanggi. Sumali ang aking ama sa liga. Todo suporta naman ang aking ina na nanonood sa kanya kahit buntis pa siya. At maski ang asong si Puti ay nandoon din. Akala mo'y naiintindihan niya at nanonood din ito sa liga. Hanggang dumating ang isang araw. Minsang naglalakad ang aking ina pauwi galing tabing dagat upang magpahangin. May nakasalubong itong isang matandang babae na di niya kakilala. Maya-maya'y ngumiti ito at nagwika. Aba, malaki na ang tiyan mo ha. Ilang buwan na ba yan, Ineng? Wika ng matanda. Kamusta po? 6 na buwan pa lang po, Lola. Wika naman ng aking ina. Ay, ganun ba? Ineng, pwede bang mahipo ang tiyan mo? Pagtatanong naman ng misteryosang matanda. Apo? Sige po. Sagot lang ng aking ina. Noong padampi na sana ang kamay ng matanda sa tiyan ng aking ina, ay may biglang umangil sa tabi ng aking ina. Paglingon ng aking ina, ay si Puti pala iyon. O Puti, andiyan ka pala. Anong problema? Pagtatanong ng aking ina.
Patuloy lang sa pag-angil at pagtahol si Puti sa matanda. Ang bagsik naman ng aso mo. Oh, papaano? Mauna na ako. Sabi naman ng matanda. Ay, sige po Lola, ingat po kayo. Wika ng aking ina at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad pauwi. Hanggang sa dumating ang isang hapon. Kasalukuyang nakikilahok pa rin sa liga ang aking ama, kung kaya naisipan na maglakad ng aking ina. Nagpaalam ito sa aking lola na si Lola Iska. Kapatid po ito ni Lolo Usting. Uy Sonia, saan ka na naman pupunta? Hapon na, baka kung mapaano ka sa daan. Pag-aalalang pagtanong ni Lola Iska. Maglalakad-lakad lang po saglit. Naiinip po ako eh. Wala pa kasi yung mister ko eh. Sagot naman ng aking ina. Nako, huwag ka nang tumuloy kasi tingnan mo makulimlim. Mabuti pa magpahinga ka na lang dito sa bahay. Pilit na pananaway ng aking lola. Ngunit nang makita ni Puti na tila aalis ang aking ina, ay dali-dali itong tumayo at tumakbo papunta sa aking ina. Dahil doon ay tila naging bakas sa mukha ng aking lola ang pagkapanatag, kung kaya nagwika ito. O sige, papayagan na kita, pero saglit lang ha. Magdala ka ng payong mo at huwag kang magpapaabot ng dilim. Hinabilin din ng aking Lola Iska ang kanyang relo upang maalala daw ng aking ina na hanggang alas 5 lang siya sa labas. At ayun nga Kuya Bari, naglakad-lakad nga ang aking ina at nagtungo siya sa tabing dagat kasama si Puti. Naglibot-libot sila doon, naupo sa tabi ng isang mayabong na puno at lumanghap ng sariwang hangin. Habang nagpapalinga-linga ang aking ina noon, ay napansin niyang tila balisa ang kilos nitong si Puti. Para itong may hinahanap na amoy. Maya-maya'y biglang nagsitayuan ang balahibo ng aso sa likuran nito. Tanda ng pagiging mapagmatyag at agresibo. Ilang sandali pa'y umamoy-amoy pa ito sa buhangin at bigla na lang tumakbo ito ng mabilis papunta sa isang direksyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Puti! Tawag ng aking ina, ngunit di ito nakikinig sa kanya. Naisip ng aking ina na baka nadudumi lang ito at naghanap ng kanyang mapupwestuhan. Ngunit hindi na lang niya pinansin pa itong si Puti. Maya-maya'y napatingin sa orasan ang aking ina at nagulat siyang nung makitang mag-aalas 5:40 na ng hapon. Hala, mag-aalas 6 na pala. Naku, lagot ako kay ina nito. Wika ng aking ina at sinubukang magmadaling maglakad pauwi. Habang naglalakad siya pauwi, ay may napansin siya sa di kalayuan. Ito ay hugis ng isang babae. At noong nakalapit na ito sa kanya, ay nakilala niya ito. Ito yung matandang babae na nakasalubong niya noong nakaraan. O Lola, kayo pala. Magandang gabi po. Bakit po nasa labas pa kayo? Saan po ba kayo pupunta? Tanong ng aking ina. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Bagkus ito ay ngumisi. Maya-maya'y tumingin ito sa tiyan ng aking ina. Doon ay kinabahan ang aking ina at napahawak sa kanyang tiyan. Maya-maya'y nagwika ang matandang babae.
Gusto ko yan. Gustong gusto ko yang hawak mo, iha. Akin na lang yan. Natulala ang aking ina dahil sa tinuran ng matanda. Ano po, Lola? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Takot na tanong ng aking ina. Ngunit imbis na sumagot ang matanda, ay bigla itong lumapit sa kanya. Dahilan para mapaiwas ang aking ina. Bahagya siyang umatras at gulat na gulat siya sa mga sumunod na pangyayari. Bigla daw nagbago ang anyo ng matandang babae. Naging isang mabalahibong nilalang ito at kalaunay naging isang malaking asong itim. Naglalaway ito at nakatingin ito sa tiyan ng aking ina. Natulala ang aking ina sa kanyang nakita. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung kaya't natulala lang siya at hindi siya nakakilos. Akmang pasugod na sana itong asong itim nang may biglang sumunggab dito. Sinamantala ng aking ina ang pagkakataong iyon at siya'y lumayo. Nagkubli siya sa isang puno ng saging at muli niyang nilingon ang nilalang. Naggulat na lang ang aking ina noong makita niya ang pumigil sa aswang. Siya si Puti. Matapang niyang sinasagupa ang aswang. Para bang away aso ang nagaganap nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Alalang-alala daw ang aking ina kay Puti dahil hindi pangkaraniwang aso ang kanyang inaaway. Ngunit hindi nakitaan ng aking ina ng kahinaan itong si Puti. Bagkus ay nakipagsagupaan ito sa mabangis na nilalang. Naging maingay daw ang paligid dahil biglang nakarinig ng mga alulong ng aso ang aking ina na parabang nakikipagpustahan ang mga asong iyon kung sino ang mananalo. Hanggang sa kasamaang palad ay nakita ng aking ina na nakalmot at nakagat si Puti sa kanyang paa. Napahiyaw ito ng malakas at napabulagta daw ito sa lupa. Maya-maya ay lumingon ang nilalang sa aking ina at tiningnan siya ng mabalasik nito. Natakot ang aking ina dahilan para mapatakbo siya papalayo. Habang siya ay tumatakbo daw, Kuya Bari, ay nagsisigaw siya at humihingi ng tulong. Sa kabutihang palad naman daw ay may 3 magsasaka na nakarinig sa kanya. Mabilis daw itong tumungo sa direksyon kung nasaan siya. Takbo lang siya ng takbo at noong muling lumingon ng aking ina habang tumatakbo papalayo, nang makita niya nang bigla daw humahabol na sa kanya ang nilalang. Mas lalo pa daw niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Iyak na ang aking ina nung mga oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang siyang makarinig ng isang malakas na paghiyaw. Noong lingunin daw niya ay nakita niyang kagat-kagat daw ni Puti ang nilalang. At matapang nitong nilalapa ito upang pigilan lang sa paghabol sa aking ina. Sakto namang natagpuan ng 3 lalaking magsasaka ang aking ina at itinuro niya kaagad ang direksyon kung nasaan ang humahabol na aswang sa kanya. Nataranta daw ang 3 magsasaka at agad nilang kinuha ang kanilang itak at pinuntahan ang nilalang. Tinulungan daw nila si Puti at pinagtataga ang aswang hanggang sa biglang tumakbo ito sa kakahuyan. Hindi na hinabol pa ng 3 magsasaka ang aswang dahil din sa takot na baka biglang tambangan sila pagdating nila sa kakahuyan. Hinatid naman ang aking ina ng 3 magsasaka sa bahay nila. Nag-aalalang sumalubong sa kanya ang kanyang ina at nagwika ng, "Naku anak,
Napaano ka ba? Ayos ka lang ba? Pagtatanong daw ni Lola Iska. Opo, ina. Ayos lang po ako. Nasaan na si Puti? Maraming salamat kay Puti, ina. Pagkat niligtas niya kami. Niligtas niya ang buhay namin ng anak ko. Wika naman ng aking ina habang nakatingin kay Puti na nakalugmok lang sa sahig. Kalaunan ay nilapitan ito ng aking lola at tiningnan ang kanyang sugat. Ay Puti, anong nangyari sa iyo? Matapang kang aso ka. Tignan ko nga ang sugat mo, mababaw lang pala. Mababaw lang ngunit dahil aswang ang may gawa nito ay delikado, baka mahawaan ka Puti. Mabuti na lang at dalhin kita sa albularyo kong kakilala ngayon. Wika ng aking lola at mabilis naman niyang binuhat si Puti at dinala sa isang albularyo. Gulat naman ang aking ama noong umuwi siya galing sa liga ng basketball. Ikinuwento naman lahat ng aking ina ang buong pangyayari. Binantayan na lang ng aking ama ang aking ina sa buong magdamag dahil sa nangyari. Sa kabutihang palad naman ay hindi na muli daw bumalik pa ang nilalang Kuya Bari. Noong makabalik ang aking lola ay ibinalita niya na ayos lang naman daw si Puti. Mabuti na lang daw at naagapan siya ng albularyo. Noong isinilang ako, ay buhay pa naman si Puti. Ngunit lagi na lang itong nasa bahay. At dahil sa katandaan nito ay hindi na rin nakakasama pa sa aking ina tuwing lumalabas daw siya. Lumipas ang panahon at nung magdadalawang taon na po ako, Kuya Bari, ay pumanaw na po si Puti. Dala na rin ng kanyang katandaan. Sayang nga Kuya Bari, hindi ko man lang nasabi sa kanya ang salitang, "Maraming salamat Puti sa pagligtas mo sa amin noon." Kaya po Kuya Bari, kaya po ako sumulat sa inyo na sana po mapili niyo po ang aking kwento upang ito na lang ang maging silbi para sa aking pasasalamat sa kanya na ma-share ang kabayanihang ginawa ng asong si Puti. Magpasa hanggang ngayon Kuya Bari ay napapaiyak pa rin ang aking ina sa tuwing naaalala niya ang alaga niyang si Puti. Isang mapagmahal na aso na tapat sa kanyang amo. Salamat Puti. Salamat sa aso ni Lolo Usting. Hanggang dito na lang po Kuya Bari at more power po sa inyong channel. God bless po. Gumagalang James. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyong lahat at sana'y kung nasaan man kayo ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kuya Bari, itago mo na lang ako sa pangalang Julian. Nangyari po ang kwentong ito taong 1992. Isang pangyayari na hindi ko na siguro malilimutan. Napaigik ako nang masagi ako ng isang babae. Dahil sa kamamadali niya, ako pa ang natumba sa lupa at literal na sumabog ang lahat ng laman ng aking bag. Nakakainis talaga kung kailan ka nagmamadali eh. Bagot kong tinampot ang aking mga gamit at wala sa pwesto na pinagpapasak lahat sa bag. Wala akong pakialam kung magkasya pa ba sila o kung may papel ng magusot dahil sa pagmamadali ko. Hapon na at may hinahabol ako. Kailangan ko kasing umabot sa huling biyahe pauwi ng Batangas. Wala naman kaming pasok bukas eh. Saka namimiss ko na si inay.
hindi na ako umuwi doon sa tinutuluyan kong boarding house. Kaninang umaga ay nagpaalam na ako sa aking landlady. Sinabi ko sa kanya na sa Sabado na ako babalik dahil tambak na din ang labahin ko. Pagkasamsam ko sa aking mga gamit ay nagmamadali ako sa pagtayo at inayos ang aking sarili. Nasa tapat ng aking kinatatayuan ang terminal, kaya naman ilang hakbang lang ang gagawin ko para makarating sa loob. Sinulyapan ko ang aking relong pambisig at tiningnan kung anong oras na. Nakaramdam ako ng pagkaginhawa nang mapagtantong maaga pa pala para sa last trip. Kaya naman kamado akong tumawid ng kalsada at naglakad papunta sa terminal. Maraming tao kaya alam kong maraming mag-uuwian ngayon. Wala naman akong bagahe kaya pwede po akong mamasyal. Inilibot ko ang aking tingin saka pinagmasdan ang paligid. Napakarami palang paninda. May tinapay, biskwit, fried chicken at spaghetti. Sa kabilang banda naman ay may kanin, iba't ibang ulam mula sa karinderya at higit sa lahat ay may batchoy. Abot hanggang sa kinauupuan ko ang mabangong amoy nito, kaya hindi ko maiwasang matakam, Kuya Bari. Para akong nagutom bigla kahit na ang totoo ay kakakain ko lang. Lumapit ako sa kinaroroonan ng nagtitinda ng batchoy at nakipanood sa mga taong abala sa paghihintay ng kanilang mga order. Tansya ko po, nasa 2 hanggang 3 ang mga customer na naghihintay. Maayos at pabor sa maraming tao ang pwesto na kinaroroonan ng nagluluto ng batchoy. Noong makita kong malinis namang trumabaho ang tindero, ay napaupo na din ako para umorder ng isang serve. Nakita ko kung papaano tinitipo ng tindero ang lahat ng sangkap at tinitimplahan. Mukhang sariwa din ang karning kanyang inihahalo dahil nakita ko kung papaano siya naghiwa sa aking kinauupuan. Noong mapansin kong pumarada na ang bus na kailangan kong sakyan, ay dumagundong ng mabilis ang aking dibdib. Kapag dito pa ako kumain, malamang posible akong maiwanan. Kaya naman, para makasigurado, nag-order na lang ako ng halos 3 serve at ipinabalot para na din may pasalubong ako sa aking inay pagkarating sa bahay. Nagmamadali na akong sumakay at hindi na napansin ang nakaririmarim ng ngisi ng tinderong iyon habang nagsisilbi pa sa iba niyang customer. Ilang oras kaming bumiyahe bago ako makarating sa Malvar. Siguro po mga bandang 7:00 na ng gabi noong makarating ako sa terminal. Mabuti na lang po at sinalubong ako ni Tatang. Meron siya kasing motorsiklo na nagagawa nilang bumaba sa syudad. Pagkadating namin sa bahay, niyakap ako ng mahigpit ni Nanay. Tinanong niya ako kung ano raw ang dahilan at napauwi ako. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya na wala kaming pasok kinabukasan dahil may event na dadaluhan ang mga teachers sa kabilang syudad. Tumuloy kami sa kusina at iprinisinta ko sa kanya na may dala akong batchoy. Nanlaki ang mga mata ni Nanay nang makita ito. Ngumiti ako. Pareho naming paborito kasi ang nasabing pagkain.
Dali-dali siyang kumuha ng lalagyan upang ihain ang batchoy. Hinanap niya si tatay kaya sinabi kong nasa labas pa siya. Anya, tawagin ko na raw ang aking ama at kakain na kami. Bago ako tumayo, nakita kong kumuha ng iilang kalamansi si nanay. Tinanong ko siya kung saan niya gagamitin iyon. Sabi naman niya, ipipigalang niya ang kalamansi sa batchoy. Nagtataka pa ako dahil hinalo-halo niya ito, sabay tanong kung bakit parang may buhok ang nasabing pagkain. Napaawang ang labi ko at tumayo sa kasinilip ang buhok na sinasabi ni nanay. Kuya Bari, totoo ngang may buhok iyon at marami-rami pa. Napatitig sa akin si nanay, saka nagkwento. May nagtitinda raw ng batchoy dati dito sa amin. Nilalako niya gamit ang isang kariton at maliit na mesa. Sarap na sarap daw sa pagkain ng batchoy ang mga tao, kaya walang nakakapansin sa makahulugang pagngisi ng tindero. Noong may makapansin sa kanilang kinakain, kanya-kanyang suka raw di umano ang mga tao. Paano ba naman kasi may nakita silang ngipin at medyo nalutong maliit na parte ng labi sa loob ng mangkok? Sa labis pa raw na pagkasindak ng mga tao, humalakhak ang tindero na parang nawawala sa sarili. Bigla itong nagbago ng anyo sa kanilang harapan at sumingasing pa na parang isang mabangis na hayop. Dahil sa nakita ng mga tao ay hindi sila makapagsalita at basta na lang nagsisigaw. Mabuti na lang daw hindi naman lahat ng tao ay natakot sa ginawa ng tinderong aswang pala. Ilan sa kanila ay lumaban kaya gumaya na din daw ang iba. Sinaktan at itinaboy nila ang salot na aswang matapos itong takutin na susunugin ng buhay kapag ipinagpatuloy pa ang paghahasik ng lagim sa aming buong lugar. Mabuti na lang, hindi na raw nagpakita pa ang sinasabing aswang. Walang nakakaalam kung saan nagtatago ang lalaki dahil nga isa itong pambihirang nilalang. Mula noon, naging maingat na ang lahat sa bawat pagkain na bibili sa labas. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, natuon ang aking atensyon sa batchoy na nasa hapag namin. Maya-maya'y nakatinginan kami ng aking ina. Pinigyan niya ito ng kalamansi. Hindi nagtagal, bigla na lang kaming nagulantang. Ang mga sangkap na nasa batchoy ay nag-iba at nagkaroon ng mga nakahihindik na bagay. May mga putol na mga daliri, may mata at pati tainga. Nabaghan ako at nakaramdam ng takot. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung papaanong nagkaroon ng mga nakakadiring bagay sa loob ng mangkok. Walang sabi-sabing nagsuka ako bigla at nawala ng ganang kumain. Maging si nanay ay napatakip ng kanyang ilong at tinanong ako kung saan ko raw nabili ang batchoy. Kung kaya't sinabi ko, doon po sa terminal. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Nang makabawi naman siya, sinabi niya sa akin na wag ko na lang sabihin kay tatay ang tungkol sa pagkaing nabili ko. Basta, ang mahalaga, wag na raw akong bibili ulit doon. Iniligpit ni nanay ang batchoy at lihim na itinapon sa likod bahay at ibinaon daw niya sa lupa. Noong makabalik ako sa Maynila noong araw ng Sabado, hindi ako kaagad umalis ng terminal. Minatyagan ko pa ang tendero na nagse-serve ng batchoy. Nakita kong mabili ang kanyang pagkaing tinda, kaya nag-alala ako. Kumakabog ang aking dibdib habang nagpapalipas ako ng oras sa upuan. Siguro nagtataka na nga yung checker doon dahil ilang oras na akong nakaupo doon. Ang ginawa ko, para hindi ako mapansin, ay nagtatago ako sa banyo. Pasulyap-sulyap lang ang aking pagmamatsyag doon sa tindero. Hanggang sa inabot ako ng bandang 9:00 ng gabi. Medyo tahimik na ang buong paligid. Ilan sa mga tindahan ay nagsasarado na, samantalang ang tindahan ng batchoy ay bukas pa. Marami pa ring bumibili at napapansin kong bumabalik-balik pa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pandidiri habang naiisip na sarap sa pagkain ang mga tao. Tapos karne din pala ng tao ang kinakain nila. Noong magsara ang tindahan ng batchoy, nakita kong lumabas na ang tindero. Nagmamadali ko siyang sinundan habang naglalakad pa uwi siguro sa kanilang bahay. May bitbit itong malaking bayong na hindi ko alam kung ano ang laman. Habang patuloy ko siyang sinusundan, nagtaka ako nang nagbabago ng paunti-unti ang hubog ng kanyang anino. Napansin kong naging mas mahaba kaysa sa karaniwan ang kanyang mga braso. Ang kanyang tindig ay nagbago at nagkakaroon siya ng malansang amoy na wala naman kanina. Tila mabibingi ang aking tainga sa lakas ng kabog ng aking dibdib nang mapansin kong huminto siya para lumingon sa kinaroroonan ko. Dali-dali akong nagtago sa gilid ng bangketang may kariton. Nangangatog na ako sa takot, ngunit wala naman akong balak na magpakita sa kanya. Hindi pwede. Pinilit kong huwag makalikha ng kahit na anumang ingay hanggang sa muli siyang humakbang papalayo. Papunta pala siya sa sementeryo. Maya-maya'y nakita kong kumatok siya sa bahay ni Mamang Sepulturero na kay laki ng ngisi noong makita siya. Binayaran niya ng malaking halaga ang lalaki at nagkamayan sila. Ilang saglit pa, nakita kong may inilabas si Mamang Sepulturero sa bahay niya. Isang may kahabaang sako. Kumabog na naman ang dibdib ko nang makita kong may lumaylay na kamay mula sa loob. Di yata't bangkay ang bagay na nasa loob ng itim na sako. Nakita ko nang pinasan ng lalaking tagaluto ng batchoy ang sako. Naglakad muli ito at lihim ko siyang sinundan pa rin. Habang naglalakad siya ay walang tigil ang pagkabog ng aking puso. Baka mabuko niya ako o makita. Maya-maya'y biglang huminto ito sa isang bahay na sa tingin ko ay bahay niya ito. Maya-maya'y
nakita ko itong lumakad muli. Sinundan ko ito at nagkubli ako sa isang puno. Dinala niya ang sako sa likod ng bahay nila. Inilagay niya ito sa isang mahabang mesa. Nagulat ako dahil may kinuha itong isang matalas na bagay na wari ko po ay isang itak. Nang ilabas nga niya ito sa sako, ay nakumpirma ko, Kuya Bari, na tao nga ang nasa loob noon. Napatakip ako sa aking bibig at napasinghap na tila kinatay na baboy ang ginawa niya sa bangkay. Napapapikit pa ako habang tinatadtad niya ng pinong-pino at habang sinasahugan pa ng ilang rekado. Saka ito isinalang sa isang malaking kaldero. Ang ilan sa mga parte noon ay kinain pa niya na siguro'y parang ulam na hapunan. Sa paraan at sangkap na ginawa niya ay nakumpirma kong batchoy nga ang kanyang niluluto. Halos mapaduwal ako nung mga sandaling iyon. Ngunit nasusuka man ay pilit kong naglakad ng dahan-dahan palayo sa kanyang tahanan. Ngunit sa aking paglakad ay parang nanghihina ang aking mga tuhod dahil sa aking mga nasaksihan, Kuya Bari. Kung kaya't dahil sa ngatog ng aking tuhod ay nadapa ako. Dahilan para makalikha ako ng ingay. Nasagi ko po ang isang basurahan sa gilid ng kanyang bahay. Lumikha ito ng malakas na ingay, dahilan para mapahinto ang lalaking aswang sa kanyang ginagawa. Noong papatayo na ako, ay naramdaman kong nasa likuran ko na ang lalaki. Nangilabot ang buo kong katawan kung kaya't dali-dali ang tumakbo ng mabilis. Sa aking pagmamadali pa, Kuya Bari, naiwanan ko pa ang aking tsinelas dahil sa matinding takot. Hanggang sa umabot na ako sa dulo ng aming baryo malapit sa isang simbahan. Noong sumulyap ako sa aking likuran ay wala na itong humahabol sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Kung kaya't sa takot ko ay nagtago na lang ako sa loob ng simbahan at doon na ako nagpaumaga. Hindi ako nakatulog noon, Kuya Bari, sa takot na baka inaabangan ako ng lalaking aswang na iyon sa labas ng simbahan. Marami ang pumasok sa aking isipan habang nakakubli ako doon. Matagal na panahon na niyang niloloko ang ilan niyang mga suki. Alam ko na ngayon kung ano ang pangunahing sangkap ng kanyang mga panindang batchoy. Dahil sa aking pagod ay napasandal na lang ako sa upuan sa simbahan hanggang sa nakatulog na pala ako. Di kalaunan ay may naramdaman akong tumatapik sa akin. Nagulat ako. Noong maimulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang isang sakristan. Ginigising niya ako dahil magsisimula na ang misa. Tumayo ako kaagad at umalis na. Noong makauwi ako ay hinang-hina ako, Kuya Bari, at hindi ko alam ang gagawin ko kung magsusumbong ba ako sa pulis o hindi. Baka kasi hindi sila maniwala sa akin. Dumaan ang ilang araw ay sinubukan kong silipin ang lalaking nagtitinda sa terminal. Ngunit sarado ang kanyang tindahan. Ilang araw din akong nagmasid hanggang sa umabot na ang halos 2 linggo. Hindi na muling nagbukas pa ang tindahan ng lalaking aswang na iyon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay diring-diri na ako tuwing makakaamoy ako at makakakita ng batchoy.
parang naging sumpa na sa akin ang putahing iyon. Isang karanasan na muntik nang magpahamak sa aming mag-ina. Isang nakakadiring batchoy mula sa terminal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Julian. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.